Panginoong Jesus, sa sandaling ito pumasok ako sa inyong presensya. Narito ako upang ilagay sa inyong mga banal na kamay ang aking buong katatagan, ang aking pananampalataya at ang aking tiwala. Kayo ang Diyos na hindi kailanman nabibigo, ang Diyos na hindi kailanman iniiwanan ang kanyang mga anak, at sa inyo nakikita ko ang lakas upang harapin ang lahat ng hamon na dala ng araw na ito. Tulad ng sabi ng salmista na ang mga umaasa sa Panginoon ay nabibigyan ng bagong lakas, inihahandog ko sa inyo ang aking pusong uhaw sa inyong presensya. Alam ko na kayo ay tapat sa lahat ng inyong pangako sa aking buhay. Nawa ang inyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-unawa ay magbantay sa aking puso at isipan kay Kristo Jesus. At nawa maglakad ako ngayong araw na may sigurado na kayo ay nasa unahan ko. Naghahanda ng daan at nag-aalis ng lahat ng hadlang amang nasa langit. Ipinahahayag ko ngayong sandali na hindi ako susuko at hindi ako mawawalan ng pag-asa dahil alam ko na kayo ang Diyos ng walang imposible, ang gumagawa ng lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga umiibig sa inyo at tinatawag ayon sa inyong layunin. Kapag mukhang pabaligtad ang lahat, kapag humihip ang mga salungat na hangin sa aking direksyon, matatandaan ko na kayo ang Diyos na nagpakalma sa bagyo sa dagat ng Galilea, ang nagbuhay kay Lazaro mula sa patay, ang nagpalit ng tubig sa alak at nagdami ng tinapay at isda para sa libu-libong tao. Sinasabi ng inyong salita na ang mga umaasa sa Panginoon ay hindi kailanman mapapahiya. At sa katotohanan ito, inangkla ko ang aking kaluluwa ngayong araw. Nawa ang bawat hininga ko ay maging gawa ng pananampalataya. Bawat hakbang ko ay gabayan ng inyong karunungan. At bawat salitang lalabas sa aking mga labi ay may asin, magdadala ng biyaya sa lahat ng makakarinig. Panginoong Diyos na makapangyarihan, alam ko na darating ang tagumpay at hindi na magtatagal dahil kayo ang Diyos ng tamang oras, ang gumagawa ng lahat ng bagay na maganda sa kanyang panahon. Tulad ng ipinangako ninyo kay Abraham na magiging ama siya ng maraming bansa kahit matanda na, tulad ng natupad ninyo ang pangako na magkakaroon ng anak si Sarah kahit lampas na sa edad, tulad ng pinalaya ninyo ang inyong bayan sa pagkaalipin sa Ehipto pagkatapos ng 400 taon. Naniniwala ako na tutupahin ninyo ang lahat ng pangako sa aking buhay. Hindi mahalaga kung gaano katagal ako naghihintay. Hindi mahalaga kung ilang beses sinubukan ng kaaway na padudalin ako. Mananatili akong matatag sa bato ng inyong salita. Alam ko na kayo ay tapat at makatarungan sa pagtupad ng inyong mga pangako. Nawa ang araw na ito ay maging pagpapakita ng inyong kaluwalhatian sa aking buhay. At nawa ako ay maging buhay na saksi ng inyong kapangyarang nagbabago. Diyos ng pag-ibig at awa, ang nagtitiwala sa Panginoon ay naghihintay ng may pasensya at ang nagtitiwala sa Panginoon ay naniniwala kahit hindi nakikita. Itinuro ninyo sa amin sa mga kasulatan na ang pananampalataya ay ang matatag na pundasyon ng mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, at sa pananampalatayang hindi matitinag sinisimula ko ang bagong araw na ito. Nawa ang bawat sandali ay maging pagkakataon upang ipakita ang aking tiwala sa inyo. Bawat hamon ay maging pagkakataon upang makita ang inyong katapatan, at bawat tagumpay ay maging dahilan upang luwalhatiin ang inyong banal na pangalan. Tulad ni David na hinarap si Golias na may isang bato at tirador lamang, pero may pusong puno ng pananampalataya sa buhay na Diyos, haharapin ko rin ang araw na ito. Alam na kayo ay mas dakila kaysa anumang higante na tumayo laban sa akin. Sinasabi ng inyong salita na mas dakila ang nasa akin kaysa sa nasa mundo. At sa katotohanan ito nakakuha ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Panginoong Jesus, ipinahahayag ko sa aking buhay na magbabago ito. Dahil kayo ang Diyos ng pagbabago, ang gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Tulad ng binago ninyo si Saulo ng Tarso sa apostol na si Pablo, tulad ng binago ninyo ang pusong bato ni Haring Nabucodonosor, tulad ng binago ninyo ang magnanakaw sa krus sa kanyang mga huling sandali, naniniwala ako na ginagawa ninyo ngayon ang makapangyarang pagbabago sa aking buhay. Nawa ang araw na ito ay maging simula ng bagong kabanata, ng bagong panahon ng mga pagpapala, ng bagong sukat ng inyong kaluwalhatian
na nagpapakita sa pamamagitan ko. Sirain ang mga tanikala na nakatali pa sa akin sa nakaraan. Wasakin ang mga matibay na kuta na itinayo ng kaaway sa aking isipan. At itayo ako sa lugar ng tagumpay at kasaganaan sa lahat ng larangan ng aking buhay. Nawa ako ay maging tulad ng punong nakatani sa tabi ng tubig na nagbubunga sa tamang panahon at ang dahon ay hindi nalanta. Amang maawain, naiwan na ang Lodebar at ipinahahayag ko na ang lahat ng panahon ng kakulangan, ng limitasyon, ng kawalan at ng pangangailangan ay naiwan na sa nakaraan. Ang Lodebar ay lugar kung saan nanirahan si Mephibosheth sa kahirapan at kalimutan. Pero nang tawagin siya ni Haring David upang kumain sa mesa ng hari, biglang nagbago ang lahat ng kanyang kwento. Ganon din, tinawag ninyo ako upang maging anak, upang magkaroon ng karapatan sa trono ng biyaya, upang tamasahin ang mga yaman ng inyong mana, at upang mabuhay bilang espiritual na hari sa mundong ito. Nawa ang araw na ito ay maging pagpapakita ng kasaganaan ng inyong pagbibigay, ng pagpapamalas ng inyong kayamanan, at ng pagpapakita ng inyong pag-aalaga bilang ama sa bawat bahagi ng aking buhay. Tulad ng nagbigay kayo ng manna sa ilang para sa Israel, tulad ng pinarami ninyo ang langis ng balo sa Sarepta, tulad ng pinuno ninyo ng isda ang mga bangka ng mga disipulo. Naniniwala ako na magbibigay din kayo ng lahat ng kailangan ko para sa buhay na buo at masagana. Panginoong Diyos, ang pagsuko ay hindi kailanman magiging pagpipilian sa aking buhay dahil ginawa ninyo ako upang maging higit sa tagumpay sa pamamagitan ng umiibig sa akin. Nang malapit nang pumasok si Josue sa lupang pangako, sinabi ninyo sa kanya na maging malakas at matapang, huwag matakot o mabahala dahil kasama ninyo siya saan man siya pupunta. Ang pangakong ito ay totoo para sa akin ngayon. At sa katiyakang ito, hinaharap ko ang bawat balakid, bawat hamon at bawat pagtutol na maaaring lumabas sa aking daan. Nawa ang inyong lakas ay maging ganap sa aking kahinaan. Nawa ang inyong kapangyarihan ay magpakita sa pamamagitan ng aking kumpletong pag-asa sa inyo. At nawa ako ay maging tulad ni Caleb na sa edad na 85 taon ay may parehong lakas at determinasyon pa rin upang kunin ang kanyang mana. Hindi mahalaga ang aking edad, hindi mahalaga ang mga pangyayari, hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Magpapatuloy ako hanggang makita ko ang kumpletong pagtupad ng lahat ng inyong pangako sa aking buhay. Diyos na makapangyarihan, naniniwala ako sa Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Alam ko na gagawin ninyo ang higit pa kaysa sa aking hinihiling o iniisip ayon sa kapangyarang gumagana sa akin. Sinasabi ng inyong salita na ang inyong mga kaisipan ay hindi aking mga kaisipan, ni ang aking mga daan ay inyong mga daan. Dahil tulad ng mas mataas ang langit kaysa sa lupa, ganoon ang inyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aking mga daan, at ang inyong mga kaisipan ay mas mataas kaysa sa aking mga kaisipan. Ibig sabihin nito, may mga plano kayo na mas malaki at mas maganda para sa aking buhay kaysa sa maiisip ko. Mga proyekto na lampas sa aking pag-unawa bilang tao, mga layunin na lumalampas sa aking mga pinakamalaking pangarap. Nawa ang araw na ito ay maging malinaw na pagpapakita na kayo ang Diyos ng sobra-sobra, ng kasaganan, ng pagdami at ng paglampas sa lahat ng inaasahan, Panginoong Jesus. Ipinahahayag ko na gagawin ninyo ang mas marami pa sa aking buhay dahil dalubhasa kayo sa pagbabago ng mga walang solusyong sitwasyon sa mga makapangyarang patunay ng inyong kaluwalhatian. Tulad ng ginawa ninyong tumawa si Sarah sa saya nang nanganak siya kay Isaac sa katandaan, tulad ng ginawa ninyong umawit ng tagumpay si Hannah nang bigyan ninyo siya ni Samuel, tulad ng ginawa ninyong maging una si Maria Magdalena na magbalita ng muling pagkabuhay. Gagawin din ninyo ang mga kahangahangang bagay sa pamamagitan ko na ang mga tao ay magiging mangha sa inyong kapangyarihan. Nawa ako ay maging kasangkapan ng inyong kaluwalhatian sa mundong ito. Nawa ang aking buhay ay maging buhay na patunay na ginagawa pa ninyo ang mga himala, na binabago pa ninyo ang mga buhay, na sumasagot pa ninyo sa mga panalangin at na nagpapakita pa ninyo ng inyong kaharian sa lupa tulad ng sa langit.
Nawa ang bawat taong makakasalubong ko ngayon ay makaramdam na may kakaiba sa akin, isang bagay na maipapaliwanag lamang ng inyong presensya sa aking buhay. Amang nasa langit, inilalagay ko ang buong araw na ito sa inyong mga kamay. Mula sa sandaling gumising ako hanggang sa oras na matutulog ako para magpahinga. Nawa ang bawat pag-usap na magkakaroon ako ay maging pinagpala, bawat desisyon na gagawin ko ay gabayan ng inyong karunungan, bawat gawain na gagawin ko ay maging matagumpay, at bawat ugnayan na aalagaan ko ay maging nakapagtayo at nagluluwalhati sa inyong pangalan. Takpan ninyo ako ng inyong mahalagang dugo, paligiran ninyo ako ng inyong mga anghel, punuin ninyo ako ng inyong banal na espiritu, at gamitin ninyo ako bilang kasangkapan ng inyong kapayapaan at katarungan saan man ako pupunta. Nawa ang inyong liwanag ay magliwanag sa pamamagitan ko na makita ng iba ang inyong mga mabuting gawa at maluwalhat ang inyong pangalan na nasa langit. Nawa ako ay maging asin ng lupa at liwanag ng mundo, magdadala ng lasa at liwanag sa lahat ng lugar kung saan ako pupunta. Panginoong Diyos, ipinahahayag ko na ito ay araw ng tagumpay, araw ng pakikipagtagumpay, araw ng pagpapamalas ng inyong kapangyarihan sa aking buhay. Tulad ng nakasulat sa inyong salita, ito ang araw na ginawa ng Panginoon at magsasaya at magagalak ako dito. Nawa ang bawat oras ay maging bagong pagkakataon upang maranasan ang inyong kabutihan. Bawat minuto ay maging bagong pagkakataon upang makita ang inyong katapatan, at bawat segundo ay maging bagong pagkakataon upang purihin at dakilain ang inyong banal na pangalan. Alisin ninyo sa harap ko ang lahat ng hadlang na maaaring makaharang sa pagtupad ng inyong mga layunin. Sirain ninyo ang lahat ng paglaban ng kaaway na sumusubok na pigilan ako sa paglalakad sa inyong ganap na kalooban, at itayo ninyo ang aking mga hakbang sa daan ng kasaganaan at pagpapala. Nawa matapos ko ang araw na ito na may pusong puno ng pasasalamat, nakikilala na ginawa ninyo ang higit pa kaysa sa may isip o inaasahan ko. Diyos ng walang hanggang pag-ibig, lubos akong sumusuko sa inyong kalooban at sa inyong mga plano para sa araw na ito. Nawa hindi gawin ang aking kalooban, kundi ang inyong kalooban sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Kung mas kailangan na ayusin sa akin, ayusin ninyo ako ng may pag-ibig. Kung may larangan kung saan kailangan kong lumaki, turuan ninyo ako ng may pasensya. Kung may kasalanan na kailangan ipahayag, ipakita ninyo sa akin ng may awa. Nawa ako ay mahulma ng inyong mga kamay, tulad ng putik sa mga kamay ng manggagawa ng palayok, binabago sa larawan ng inyong anak na si Hesukristo. Nawa ang aking buhay ay maging sisidlan ng karangalan sa inyong bahay, handa para sa lahat ng mabuting gawa, mapakinabang sa Panginoon at handa na maglingkod sa inyong kaharian ng may kasiyahan at dedikasyon. Nawa ang bawat salitang sasabihin ko ay maging inspirasyon ng inyong espiritu, bawat kilos na gagawin ko ay maging dahilan ng inyong pag-ibig, at bawat kaisipang aalagaan ko ay maging bihag sa pagsunod kay Kristo. Panginoong Jesus, umaapaw ang aking puso ng pananampalataya at pag-asam. Alam ko na nakikinig kayo sa mga panalangin ng inyong mga anak at nalulugod kayo na sagutin ng daing ng mga nagsasaliksik sa inyo ng buong puso. Nawa ang araw na ito ay maging simula lang ng bagong panahon ng mga himala sa aking buhay. Isang panahon kung saan makikita ko ang inyong makapangyarang kamay na gumagana ng sobrenatural para sa mga umiibig sa inyo. Nawa ang inyong kaluwalhatian ay maipakita sa pamamagitan ng bawat sitwasyon na haharapin ko. Nawa ang inyong pangalan ay mataas sa pamamagitan ng bawat tagumpay na makakamit ko. At nawa ang inyong kaharian ay lumaki sa pamamagitan ng bawat patunay na ibabahagi ko sa iba. Pinupuri ko kayo dahil karapat-dapat kayo sa lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian at lahat ng papuri. At dahil sa inyo may katiyakan ako na ito ay magiging araw na pinagpala, matagumpay at puno ng inyong mga kababalaghan. Amang maawain, habang lumalabas ako para harapin ang bagong araw na ito, nawa ang inyong presensya ay sumama sa akin. Nawa ang inyong kapayapaan ay punuin ang aking puso. Nawa ang inyong karunungan ay gabayan ang aking mga hakbang. At nawa ang inyong kapangyarihan ay maipakita sa pamamagitan ng bawat sitwasyon
na makakasalubong ko sa daan. Nawa sa ako ay maging pagpapala sa lahat ng makakaugnayan ko. Nawa ako ay maging kasangkapan ng inyong biyaya sa bawat kapaligiran kung saan ako pupunta. As nawa ako ay maging buhay na pagpapakita ng inyong pag-ibig na nagbabago sa mundong kulang sa pag-asa. Inihahandog ko ang araw na ito ng may kumpletong tiwala. Alam ko na gagawin ninyo ang higit pa kaysa sa mahingi o maiisip ko dahil kayo ang Diyos ng walang imposible, ang Diyos ng kasaganaan, ang Diyos na hindi kailanman nabibigo. Sa pangalan ni Jesus na nalangin at ipinahahayag ko. Amen at amen. Ang mga minamahal na kapatid na lalaki at babae, kung tumalas ang panalangin na ito sa inyong puso, kung nakakuha ng tugon ng mga salitang ito sa inyong kaluluwang uhaw sa Diyos, ipakita ang inyong pasasalamat sa Panginoon sa pagpindot ng like button ngayong sandali. Ang simpleng kilos na ito ay isang paraan ng pagpapahayag na naniniwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin at kinikilala ninyo na ginagawa pa rin ng Diyos ang mga himala sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Ibahagi ang mensaheng ito sa inyong pamilya, kaibigan, kasmol sa trabaho at sa lahat ng nangangailangang marinig na may pag-asa, na may solusyon, na may Diyos sa langit na nag-aalala sa bawat detalye ng aming mga buhay. Isulat ninyo sa mga komento ang inyong pangalan para makapanalangin kami ng tukoy para sa inyo. Dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng sama-samang panalangin, sa lakas ng iglesyang nagkakaisa na tumutunog sa harap ng trono ng biyaya, sapahin ninyo rin sa Ama ang inyong mga kahilingan sa panalangin, ang inyong mga pangangailangan, ang inyong mga pangarap at mga hangarin, para sama-sama namin dalhin ang lahat sa mga paa ni Panginoong Hesus. Kung gumawa na ang Diyos ng mga himala sa inyong buhay, kung nakita na ninyo ang pagtupad ng mga pangako, kung naranasan na ninyo ang Kanyang kapangyarang nagbabago, ibahagi sa amin ang inyong patunay, dahil alam namin na ang patunay ay makapangyarang sandata laban sa kawalan ng pag-asa at kawalan ng pananalig. Manatili sa channel ng panalangin ito dahil dito makakakuha kayo ng araw-araw na espiritual na pagkain, mga salitang pampalakas ng loob para sa inyong paglalakbay ng pananampalataya at isang komunidad ng mga kapatid na tunay na nag-aalala sa inyong espiritual na paglaki. Sama-sama tayo ay mas malakas. Sama-sama mas malayo ang maaabot natin. At sama-sama makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos na magpapakita ng pambihira sa aming mga buhay. Nawa pagpalain kayo ng Diyos ng sagana.